Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala si Masbit Angel R. Simpao at ngayon ay tatalakayin natin ang technological na globalisasyon. Ano nga ba ito at paano ito nagsimula at paano ito nakakaapekto sa atin? At ngayon, ibabahagi ko naman sa inyo ang mga katangian na nakapaloob sa globalisasyon ng technological. Ano nga ba ito? Isa dito ang pag-unlad ng internet at digital platforms. Lingid naman sa ating kalaman na simula nung pandemic ay gamit talaga ang mga internet at digital platforms para sa mga income. Lalo dito ang mga online seller at doon sila nagsilabasan. At mas mabilis na komunikasyon, chat apps, video call at email. Lingid din naman sa ating kaalaman na gamit rin natin sa ating panahon ngayon ang mga communication apps natin. Gamit na nito ang mga messenger, email, at iba pa. Dahil rin sa ating edukasyon. Gamit ang social media para sa ating mga estudyante dahil dito na natin halos ginagawa ang ating mga task. At ito rin ang dahilan kung paano tayo makikipag-communicate sa mga taong malalayo sa atin. Isa rin dito ang pag-usbong ng online services tulad ng banking, shopping at delivery apps. Madalas sa atin ay ginagamit itong delivery apps para sa mga pagkain at mga shopping natin tulad ng Shopee at Foodpanda. Isa rin dito ang paglaganap ng artificial intelligence o AI, robotics at automation. At alam din naman natin na maraming estudyante ang gumagamit ng AI para sa kanilang mga gawain. At isa rin dito ang pagpapabilis ng transportasyon, eroplano, bullet train at cargo shipping. At ngayon, dumako naman tayo sa mga halimbawa nito. Isa dito ang social media tulad ng Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Telegram at iba pa. Tulad din nito ay dito rin tayo ay nakikipag-communicate sa ating mga kaibigan, mga pamilya na sa malayo at pati na rin ginagamit natin para sa ating edukasyon. Meron dito tayong fintech tulad ng GCash, Paymaya at PayPal. Ito rin ginagamit natin para hindi na tayo gagamit pa ng actual na pera or cash pag tayo ay babayad sa iba't ibang restaurant na pinagkakainan natin o mga iba pang mga serbisyo na ating dapat bayaran. At mas convenient rin ito gamitin kesa sa ating nakasanayan na babayad pa ng actual na pera. Ito rin ay transportasyon tulad ng Grab, Angkas at Uber. Marami rin kasi sa atin na nahihirapan mag-commute, lalo na yung mga taong nasa Luzon. Madalas nilang ginagamit yung angkas at alam naman natin na kumakalat rin ito sa social media na ito ang kanilang ginagamit pang transportasyon. At mas madalas natin gamitin ang mga e-commerce tulad ng Shopee, Lazada at Amazon. Pero sa atin, mas nakasanayan natin ang Shopee dahil ito ang common na ginagamit nating mga Pilipino dahil mas sanay tayo dito. At susunod ay tatalakayin ko naman ang mga epekto nito. Isa sa mga positibong epekto ng technological na globalisasyon ay mas mapabilis at mura ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Dahil nasa nakatalakay natin kanina sa mga halimbawa, ginagamit na natin ang social media o ang internet para sa ating komunikasyon at hindi na rin kailangan yung mga traditional na it takes time pa para makipag-communicate sa isang tao o sa isang serbisyo. At pangalawang epekto nito ay mas madaling makakuha ng impormasyon at kaalaman. Gaya ng aking sinabi na hindi na natin kailangan makipag-ugnayan through letter at iba't iba pang tradisyonal na mga paraan dahil mas madali naman natin gamitin ang mga technology. At ang isang positibong epekto nito ay pagpabilis ng negosyo at kalakalan. Dahil simula ng pandemic ay nauso na yung mga online selling at hindi na nila kailangan pa pumunta sa actual na store para bumili at magbenta.
Kung may positibong epekto ang globalisasyon na teknolohikal, meron rin naman itong negatibong epekto sa atin. Isa na dito ang digital divide. Ano nga ba ang digital divide? Dahil dito sa digital divide ay hindi lahat may access sa internet at gadget dahil hindi naman lahat ng tao ay may kakayahan para bumili at accessible para dito. Isa rin dito ang cybercrime. Sa cybercrime dito nakapaloob ang hacking, online scam at fake news. Bakit nga ba may mga scam dito? Dahil sa technology natin ngayon ay tayo ay super advanced na mas madali na lang i-edit ang mga picture, video, at alam naman natin yan kasi kumakalat naman yan sa mga social media ngayon na in-edit na nila ang kanilang mga picture at video. So mas maraming mapapaniwala dito. At meron din dito ang job displacement. Nawawala ang kanilang trabaho dahil sa automation. Dahil meron tayong mga kakilala na graduate as nurse, medtech at iba't iba pang nasa larangan ng medisina at mga engineering. Pero minsan nagiging VA sila dahil mas malaki ang sweldo dito at hindi sila masyadong napapagod sa ganitong trabaho. Kaya marami sa henerasyon natin ngayon ang job displacement. At nakadepende ito sa tao ang teknolohiya. Sa pagtatapos, ito ang ating buod. Ano ang focus nito? Ang focus nito ay ang teknolohiyang globalisasyon at kung paano ito nakakaapekto, positive at negative. Mas marami pa rin ang positive pero mas nangingibabaw rin ang negative effect nito. Dahil nakakatulong talaga ang technology sa ating mga tao ngayon, sa ating henerasyon, pero may kaakibat rin itong negatibong epekto sa atin. Nakakalimutan na natin ang mga kultura at baka sa susunod pa na henerasyon ay makakalimutan na nila yon at hindi na nila mapapractice. At ito rin marami ring masamang epekto ang social media kung hindi natin gagamitin ng tama at aabusuhin lang natin. At yun lamang po ang aking reporting. Ngayon, maraming salamat. Yay!